Kalimutan ng nakaraan at harapin ang kasalukuyan. Yan ang sinasabi ng iilan na minsan nang naligaw sa kanyang dinaanan kaya ngayon ayaw niya nang balikan. Cover up tattoo ang isi-share ko sa inyo ngayon. Gawa ko to noon, susubukan kong i-cover up ngayon. Pero bago yan, mapagpalang araw muna sa inyong lahat. Kadalasan pag gumagawa ako ng cover up tattoo, pinag-aaralan ko muna siya bago ko gawin. Sa totoo lang, mahirap po mag-cover up, kaya kailangan pag-aralan talaga. Lalo na pagka may gusto si client na design na gustong ipatong dun sa tattoo niya. Pero alam naman natin na hindi uubra yung design, pero pinipilit pa rin niya. Yun yung pinakamahirap doon kung paano mo didesisyonan. Kaya minsan, tinatanggihan ko na lang. Hindi naman masamang tumanggi, kaysa naman magka-problema kayo sa bandang huli na baka sabihin niya, ba't ganon, ba't may lumabas pa rin. Kumbaga, pinaliwanag mo naman sa kanya na ang tattoo, ang dating tattoo, hindi naman nawawala yan kahit patungan mo ng ilang beses. Andyan pa rin yan. Hindi naman porke nagpatong ka ng panibagong design, maglalaho na yung dati mong tattoo. Andyan pa rin yan. Ang kadalasan nangyayari kasi kapag yung dating tattoo, pinatungan mo ng panibagong tattoo, lalo na yung mga dark na tattoo, yung mga solid black o kaya yung maraming linya, ang hirap i-cover up ng ganong klaseng tattoo. Kaya mas okay talaga kung pag-aaralan nyo muna yung design na ipapatong nyo, kung ano yung mga dapat nyo patamaan din ng mga light color sa dark na color dun sa unang tattoo niya. Kasi minsan natatakpan naman siya ng mga dark na ipapatong natin, mga dark na kulay. Pero hindi lahat kayang talunin ng mga dark na kulay kagaya ng black. Mahirap talaga siyang patungan. Kailangan ilang beses mong uulitin bago mo mapatungan ng husto. Lalo na yung mga tribal, mga Polynesian na design, tapos papatungan mo ng panibagong design, may lalabas at lalabas talaga doon sa dating tattoo. Kaya yun yung magandang ipaliwanag natin kay client na okay lang ba sa kanya kung halimbawang after nung tattoo o pagka gumaling na yung tattoo, meron pa ring lalabas doon sa ibang part kasi hindi naman talaga nawawala yung dating tattoo. Tapos minsan ipipilit pa nila yung ganitong design, halimbawa puro light color, tapos yun din yung kulay na gusto nilang masunod na ipapatong doon. Paliwanag din natin sa kanila na mahihirapang talunin ng light color yung dark color na tattoo. Hindi naman yung pader na kung halimbawang itim yung kulay ng pader, pwede mong kulayan ng puti, matatakpan siya ng puti. Pero kung sa balat, mahirap po talaga gawin yun. Kahit bayaran mo pa ako ng doble o triple, pag alam kong hindi uubra yung design na gusto mong ipatong, hindi ko gagawin yan. Pero kung may isasuggest ka naman na mas maayos na design para dun sa dati niyang tattoo na alam mong medyo matatakpan, hindi talaga 100% na matatakpan. Kumbaga, yung tipong mas lamang na mapapansin yung bagong tattoo na pinatong mo kaysa dun sa dati niyang tattoo. Yun yung isuggest mo. Tapos pag umokay siya, edi tsaka nyo gawin. Kasi kung susundin mo lang yung gusto niyang design na ipatong, oo ka lang ng oo, tapos gagawin nyo, syempre kikita ka. Kahit na alam mo yung magiging resulta nung gagawin mo na maghahalo yung bagong tattoo, tsaka yung dating tattoo. Pag gumaling yun, sabay lalabas sa balat yun, ang gulo tignan nun. Unfair naman kay client kasi kaya niya nga pinagawa para magawa ng paraan. Kasi ayaw niya na yung tattoo niya o kaya may problema dun sa tattoo niya kaya gusto niyang ipaayos. Pero kung di tayo magiging honest sa client natin, pangit yung ganun. Gusto lang naman ni client na ipaayos yung tattoo niya kaso wala siyang knowledge pagdating sa cover up tattoo. So syempre, higit sa lahat, ikaw yung artist, ikaw yung mas higit na nakakaalam kung anong mas okay gawin. Kaya bigyan natin siya ng idea o mag-suggest tayo ng mga design na pwedeng gawin sa tattoo niya para maging maayos. Kaya talaga dapat lagi tayo nagsasabi ng totoo kay client Kasi parang ang nangyayari sa iba, kumikita sila hindi dahil sa talento nila. Kumikita sila kasi hindi sila naging tapat sa trabaho nila. Ganun yung nangyayari. Parang niloloko na lang din nila yung client nila para kumita lang. Ang dami kasing nasasayang Sayang yung oras, sayang yung balat, sayang yung pera, sayang ang tattoo. Kaya payo ko lang sa mga ibang artist na gumagawa ng ganyan, tigilan nyo na po yan. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City. At ito po ang aking tattoo tutorial video.